Okay, magandang gabi pong muli. Balikan ko po kayo. Ito po yung part 2 nung karugtong po ito nung video ko kanina na maigsi lang. Kasi po pasensya na po kasi biglang huminto. Biglang huminto yung camera, yung everything. Hindi naman, brown out. Hindi ko alam kung saan yung problema. Tapos bumalik din. Ayoko nang mag-umpisa ulit kasi mahaba na yun. Kaya, tsaka nasa momentum sana ako kanina. Ngayon tuloy nawala, na-stress ako, nangati tuloy ulit ako. Matake na naman yung... Kasi pag na-stress ako, nangangati. So, yung pinag-uusapan po natin ay si Robin Padilla, na sabi ko nga po kanina sa first part, napag-isip-isip ko na bakit ba sinisisi si Robin? Bakit siya binabatikos? Kagustuhan ba niya yan? Yung mga pinagsasasabi niya? Kasi tingin ko po hindi. Or, they are on the same page. Pareho sila ng kaisipan or na-brainwash din lang siya. Kasi, sa tingin ko po kasi, naniniwala ako na mayroong nag-uutos. So, in short, siya po ay isang tuta. Tuta na nakakadena, tapos kung saan hatakin, sunod. Ganun ang tuta. Kaya pag sinabi ng kanyang master na batikusin mo ang Amerika, sabihin mo na ang Amerika hindi pwedeng nandyan. Hindi pwedeng mangialam dito sa problema ng Pilipinas with regard to national security. At lalong wala siyang pakialam, huwag siyang makialam dyan sa West Philippine Sea. Na bakit may naglilipad-lipad dyan na eroplano sa taas? Bakit siya nakikialam? Wala siya dapat dyan. Kasi ang dapat na nandiyan dyan sa inyo ay kami. Komunistang China. Oh. Di nyo ba naisip yon? Ako naisip ko po na kasi iisa po sila ng script. Iisa ng script ng sila-silang grupo at mas lalong yung script ng China. Di ba? Noon pa man, nung lumapit na si BBM sa Amerika, doon nag-umpisa ang sobrang galit at sobra nang nangingialam yung China, na pati yung pakikipagkaibigan natin, pakikipag-alyansa sa Amerika, ay kinwestiyon at nanakot pa na baka maaaring magkagulo, magkagera, na madadamay daw tayo. Na siya na rin naging script nung lahat ng mga pro-China na mga Pilipino. Diba? Lalo itong si Sasot. Si Harry Roque, na dati si Harry Roque ay pro-Pilipino, anti-China with regard to the West Philippine Sea issue. Tapos ngayon, bigla, naging pro-China. Bakit po, Attorney Roque? May kumakalansing din ba? Hindi ako magtataka kay Sas Rogando. Kasi, naging scholar pala yan eh. Kaya, kumbaga, tumatanaw ng loob. Plus, isa ring tuta. Oh, diba? Mga tuta kayo. Natalian na kayo sa inyong mga leeg ng China. And so, with your amo here in the Philippines, si Mau Diggs, at ngayon nga, pati yung anak niya, syempre, like father, like daughter. Oh, ngayon nga, nag-aaral na ng Chinese. Nag-speech na siya sa
sa isang grupo, sa audience, Chinese audience, nagsalita siya ng speech ng straight Chinese na hindi natin alam kung ano ang meaning, kung ano ang ibig sabihin nun, dahil walang translation. Tuwang-tuwa yung audience niya na puro in-check. Do you think yung sinasabi doon ni Sarah hindi pabor sa in-check? Bakit sila tuwang-tuwa? I challenge the Vice President Sara Duterte na bigyan tayo ng kopya nung speech niyang yon, transcript plus translation, or wag na translation, yung kopya na lang ad verbatim. Kasi pag binigay sa atin ng translated na, syempre may tendency yun na hindi naman yung totoo. Kaya tayo na lang ang magpa-translate sa kilala natin. O sige nga, ano ang pinag-usapan ninyo doon, Sara Duterte? Halatang halata ang inyong pagka-taksil sa bayan. Kayo. Mga tuta kayo ng China. And so with Robin Padilla, as what I was saying, tuta. Kung ano man yung pinaggagawa niya dyan, kung ano ang pinagsasasabi niya dyan, that is part or whole ng script na ipinapagawa sa kanya. Artista, di ba? Kaya, dapat ba nating batikusin o sisihin si Robin Padilla? Well, partly yes. Kasi hindi naman po siya bobo or bobo nga ba? Kung magiging sunod-sunuran sa utos ng kung sino na nasa labas ng ating bansa na dapat walang pakialam sa atin, kung yun ang sinusunod, di ba? May isip ka naman. Alam mo, Robin Padilla, pumasok ka sa Senado, ikaw ay isa ng Muslim sa ngayon. Hindi kaya dapat na ang inaalagaan mo, mga issue ng mga Muslim brothers? Diba? Di wala akong naririnig sa iyo na mga panukalang batas na para sa kapakanan man lang ng mga Muslims, mga Filipino Muslims, even the Muslims in China na pinagpapapatay ng master ninyo na si Xi Jinping. Di mo ba nababalitaan yon? Yung mga Uyghurs na gini-genocide, gustong burahin sa mapa ng China. Uyghur Muslims, you are a Muslim? Prove that they are. You treat them as your brothers. Pero wala. Anong klaseng pagka-Muslim mo, Robin Padilla? Isa pa, dati, masyado kang vocal about this Sabah issue. O asa na yon? Pinabayaan mo na? Ano ba talaga yon? Pakitang gilas lang? Kung ako sa iyo, Robin, alagaan mo na lang ang iyong mga kapwa Muslim. Kaysa kung ano-ano ang inaatupag mo. Makialam ka dyan sa West Philippine Sea. Wala kang pakialam dyan. Politiko ka eh. Diba? Ang may pakialam dyan ay yung Department of National Defense, yung Armed Forces, yung Philippine Navy, Philippine Coast Guard.
yung Pangulo ng bansa, not you. Makikialam ka pati sa mga pulisiya ng Pangulo. Yung paglapit sa pakipag-alyansa sa Amerika. Hindi naman ikaw ang nakataya ang buhay doon. Ba't ka nakikialam? Ba't mo kinukontra? Tarantado ka pala eh. At ngayon, galit na nga sa'yo ang mga tao. Galit na sa'yo ang mga tao. Panay pa ang palabas mo ng mga hindi magagandang salita. Nandun na bulahin mo si Bongbong Marcos. Nandun na tawagin mong bobo yung mga bumabati ko sa'yo. Kesyo KSP, bobo. Tapos hindi ka tumitigil sa papakita mo ng nawawala tuloy ako eh. Sa galit ko. At saka sa katinang likod ko. Na-stress ako. Panayang pabida mo. Galit na nga yung mga tao, ginagatungan mo pa. You are fueling the fire. Biro mo, kung ikaw pala ang magiging pangulo namin, pahamak ka. Hindi ka talaga pwede maging pangulo. Pwede ka barangay captain. Muwi ka dun sa Camarines Norte. Magkumandidato ka dun ng barangay chairman. Pwede sa'yo yun. Pero senador, tapos pangulo pa? My goodness, yung ugali mong ganyan, napakahambog. Hari ng kahambugan. Ha? At hindi ka tumitigil. Kung ako sa'yo, huwag ka na munang magpapakita sa madla. Mag-disappear ka na muna, pansamantala. At kung hindi mo maiwasan na mag-disappear, ay manahimik ka. Shut up, Robin Padilla. Hindi ka nakakatulong. Nakakagulo ka. Sa pamahalaan, sa lipunan. Ginagalit mo ang taong bayan. Ako, galit na ako sa iyo. Kung kuto ka lang, titirisin kita eh. Kaso mas malaki ka, hindi naman pwedeng tirisin ng tuta. Di ba? Kung ikaw ay isang galis, kung ikaw ay isang kuto ng aso, ano ba yon? Yung parang hikaw, garapata, di sana tiniris na kita. Kaso hindi naman matitiris ang tuta eh. Lalo pa na may tali ka sa leeg. Kasi mamaya kapag titirisin na kita, hahaltakin ka nung amo mo. Manahimik ka muna. Pabayaan mo muna kami na humupa ang galit namin. Dinadagdagan mo lalo. Kung ano-ano ang pinagsasasabi mo, walang kakwenta-kwenta, Robin Padilla. Wala kang kwentang tao. Wala kang kwentang Pilipino. You are an un-Filipino and also anti-Filipino. Dahil ikaw ay isang pro-China na tuta. Buisit ka. Ipinagmamalaki mo pa yung pagka wala mong kaalaman, pagka walang wisdom. Dapat sanang pumapasok sa Senado yung may mga wisdom. Wisdom sa utak, hindi wisdom tut. Hindi ka talaga pwede maging pangulo. My goodness. Ang dapat po nating sisihin dyan,
yung mga amo niya, yung kanyang mga advisor, yung kanyang mga alalay, political advisor, yung kanyang counsel. Sino-sino ba mga yan? Si Duterte, si Salpanelo, sino pa? Sila po ang mga gago. Well, pare-pareho sila. Pare-pareho kayo. Mga wala kayong malasakit sa kapwa ninyo Pilipino. Wala kayong malasakit sa mga kasundaluhan sa armed forces. Ikaw, Robin Padilla, naturingan kang kasali ba sa armed forces? Yung pulis? Kasi criminology ka, di ba? Or criminology nga, nag-aral ka ba talaga? Kasi pwede namang nakagraduate na hindi naman talaga nag-aral. Kagaya ni Manny Pacquiao. Diba? Anong laman ng utak mo? Wala ka naman pagmamahal sa bansa. Dapat sa armed forces, may pagmamahal sa inang bayan. Diba? Kung makain ng bayan ka masyado kang, para kang si Balagtas. Inang bayan. Shut up. Yun lang ang maipapayo ko sa inyo para pati kami matahimik na rin. Manahimik ka. Huwag mo nang ibubuka ang iyong mabahong bunganga. At yung bigote mo nakakaasartinan. Para kang ang pangit-pangit mo na tingnan ngayon. Ang pangit! Mga bigote mo parang may kuto. Kulang na lang sa iyo, ganyan, no? Tumahimik ka para tumahimik din kami. Manahimik ka para makalimutan ka namin. Hindi yung pabida ka pa rin ang pabida. Mali-mali naman ang pinagsasasabi mo. Kayong mga amo ni Robin, ikaw, Attorney Panelo, ano bang ginagawa mo? Ba't mo pinapakawalan itong tuta mo? Kahul ng kahul. Kahul ng kahul. Sintunado ang kahul. Manalo man kayo dahil sa buhos ng pira sa inyo. Hindi kayo panalo sa mga puso namin. Dahil kayo, you're a bunch of traitors. Mga mukhang pira. Mga walang pagmamahal sa bansa. Yun kayo. At sana wag na kayong manalo pa. Mga kababayan, pwede ba? Number 1 sa senatorial, si Digong? Number 1? Tumigil nga kayo. Ayun mga kababayan, tigil ko na muna po ito. Naaburido na rin ako dito sa kati sa likod ko. Hindi na nga ako makatulog. Ba't ko pa kinukwento? Pati tuloy sa naapektuhan yung mood ko Okay, mga kababayan ko. Sana po iligtas tayo ng Panginoon dito sa mga traidor ng bayan na ito. Kawawa po yung mga anak, mga apo, may mga apo. Okay, wala akong anak. Marami akong apo. Apo sa pamangkin. Maraming salamat po sa panonood at maraming salamat po doon. Shout out po sa mga saan yung lista ko? Gusto kong i-shout out yung aking mga mababait na regular viewers na ang hindi ko makalimutan ay lagi kasi silang nanonood
si Madam Shirley Melchor, Ponciano Jr., si Persila Cruz. Sino pa? Marami yun eh. Sabi ko ililista ko yun eh. Hayaan nyo po, pasensya na doon sa hindi ko na-mention. Sa susunod, ililista ko po yan. Ililista ko para i-shout out ko po kayo. At saka doon po sa, nakalimutan ko rin yung pangalan. Hindi ko nakuha yung pangalan. Sorry po. Ano ba yung pangalan nun? Hanapin ko uli. Yung nagbigay po ng, ano ba yun, 99 pesos o $99? Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano, ano ba yun? Kung pera man po yun eh, hindi ko alam kung paano yun marireceive ko. Kasi nandoon lang naman sa comments. Hindi ko po alam. Kasi never pa po akong naka-receive. Although mayroon po mga nag-offer ng naghihingi ng aking GCash number. Eh hanggang ngayon, 1 linggo na pala. After 1 week, saka pa lang ako nagbasa ng comments. Doon ko pa lang na, ewan ko nga kung hahanapin ko nga na naman uli. Very busy po kasi ako eh. Sige po, maraming salamat po doon sa mga nagbibigay ng gift. Thank you very much po for the appreciation sa aking ginagawa. Maraming salamat po sa panonood at sana sa susunod po medyo masaya-saya na naiirita ako dito sa nararamdaman ko. Okay, magandang gabi po at see you in my next videos. Peace.